Sabi ng Lord sa Matthew 11:28, "Come to me, all you have weary and burden, and I will give you rest." Bakit sinabi ng Lord yon, "Come to me"? Inaanyayahan tayo ng Lord na lumapit sa Kanya, manumbalik sa Kanya upang tayo ay bibigyan niya ng kapahingahan. Saan yun? Saan kapahingahan yun? Sa anong rest yun? Sa anong kapahingahan yun, mga friend? Hindi yung kapahingahan magtrabaho, maglaba, alright, magbukid, magbangkag, alright, magburas ng mais. Hindi yun. Alright? Kundi, ang nais ng Lord ay magpahinga tayo sa legalism. Alright? Number 1 yun, legalismo. Yung puro na lamang batas-batas, puro na lamang do's and don'ts ng maraming mga simbahan, Kristiyano ngayon, sa mga maraming mga tagapagturo ngayon ng salita ng Diyos, na ang dami na namang mga do's and don'ts. Yun yung gusto ng Lord sa mga tao noong panahon na sobrang pagsunod sa batas ni Moses, sobrang mga pang-aapi ng mga nasa posisyon ng mga Pariseo, ng mga Hudyo. Ginagamit nila ang scripture, ang batas-batas na yon, sinulat ni Moises upang mang-api, upang mahuthutan, upang pagsamantalahan ang mga tao noon. Pero dumating na nga ang Lord, alright, nire-interpret niya ang scripture, itinuro niya, ibinigay niya ang tamang pag-interpret, tamang kahulugan, tamang mensahe, alright, ng mga scripture. Kaya nga sabi niya, "Come to me, all you have weary and burden, and I will give you rest." Kayong mga nabibigatan sa mga pagsunod ng mga do's and don'ts na yan, ng mga bawal-bawal na yan, lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan, sabi ng Lord. Hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay na kay Kristo ay malaya ka ng gumawa ng kasalanan. Hindi. Common sense. Alright? Dahil kung na kay Kristo ka, bakit ka gagawa ng kasalanan? Alright? Bakit ka magnanakaw? Bakit ka papatay? Hindi, mga friend. Dahil kung na kay Kristo ka, alright, naintindihan mo talaga ang mensahe ng krus, naintindihan mo talaga ang mensahe ng tanging Kristo, ay hindi ka napapatay, hindi ka nagagawa ng kasalanan, kundi malaya ka ng umibig sa kapwa, malaya ka ng makipag-fellowship sa iba. Alright? Kahit pa sa mga makasalanan. Tignan nyo ha, ang Panginoong Kristo, marami siyang nilabag nung panahon ng mga batas-batas ni Moses, ng mga Hudyo, ng mga Pariseo. Alright? Katulad na lamang ng Sabat. Brinake niya yun. Ang daming bawal na hindi gawin sa araw ng Sabat. Ibinigay niya ang totoong mensahe ng Sabat. Nang sabi niya, ang Sabat ay ginawa para sa mga tao, hindi ang tao para sa Sabat. Gayon, after how many years, after ng mga disciple ng Panginoong Kristo, nagsitayuan, nagsisulputan ang maraming relihiyon ngayon. Nagsisulputan ang maraming teacher, maraming guro, maraming tagapag-aral, tagapagturo ng salita ng Diyos. Tapos ang dami na naman nilang pinagbabawal, ang dami na namang do's and don'ts na inimbento nila. Bumalik na naman sila sa old ways. Bumalik na naman sila sa lumang tipan ng daming bawal. Bawal dito, bawal ka dyan, bawal makipag-fellowship sa iba, bawal umaten sa ganito, bawal makinig sa ganito, bawal mag-internet, bawal mag-YouTube, bawal mag-chat GPT. Ang daming mga bawal-bawal. Alam po ninyo mga friend, alright, although tama naman yun na kailangan nating mag-ingat talaga sa mga katuruan ngayon, lalo sa internet na sinasabi nila. Maraming nagsasabi, mag-ingat kayo sa internet, sa YouTube, ChatGPT, AI, dahil maraming false teaching. Yes, tama yun. Pero alam po ninyo, ang mga yan ay tools na ginawa. Alright? Ginawa upang makatulong po sa atin. Hindi po masama yan dahil Diyos din ang lumikha ng mga formulas upang makaimbento ang mga tao, magawa nila ang isang bagay, makaimbento sila ng isang bagay
Diyos din ang lumikha ng mga formulas na yan. Nadidiscover lang ng mga tao, ng mga matatalinong tao, ng mga taong naghahanap, nagdidiscover. Alright? Pero ang katotohanan yan, Diyos din ang may likha niyan. Nadidiscover lang ng mga tao. Katulad din ng mga mensahe ngayon. Katulad din ng mga kapahayagan ngayon. Maraming mga bagay, mensahe na parang bago sa atin. Pero ang totoo, hindi yan bago. Nadidiscover lang yan. Sabi nga ni Solomon, ang lahat ng bagay sa ibabaw o sa ilalim ng langit ay pawang pare-pareho lang. Paulit-ulit lang. Alright? Paulit-ulit lang. Nagle-level up lang or nagiging modern lang. Alright? Pero ang essence, ang mensahe, yun pa rin. Katulad ng Jesusness, hindi naman bago yan. Luma na yan, nandyan na yan. Bago palikhain ang Diyos, ang mensahe ng Jesusness, ang essence, alright, ng Jesusness ay nandyan na yan. Yung quality ng Panginoon Jesucristo. Alright? Kaya nga sa atin, mga friend, alright, ay huwag tayong masyadong konserbatibo. Yung sobrang konserbatibo natin, diyan namimiss natin yung mga kapahayagan ng Amang nasa langit. Wala naman tayong dapat ikatakot dahil kung kilala naman talaga natin o alam natin ang mensahe ng Panginoon, ba't tayo matatakot? Bakit tayo mangangamba? Di ba? Bakit tayo matatakot na para bang mawawala tayo? Hindi ganoon. Dahil kung ikaw ay na kay Lord, na sa ating Panginoon Kristo, wala kang dapat ipangamba. Wala kang dapat ikatakot. Di ba? Dahil alam mo na ang katotohanan. Alam mo na ang totoo. Kahit pa pagbalik ta rin ang mga mensahe ngayon, pagbalik ta rin ang mundo, ang mga planeta, alright, hindi ka mawawala. Dahil alam mo yung katotohanan, di ba? So, kailangan po natin talagang mag-review. Alright? Hindi ka naman talaga mawawala kung alam mo ang misyon, ang buhay, mensahe, katuruan ng Panginoon Kristo. Ano ba yun yung katuruan niya? Ano ba yung misyon niya? Di ba dumating nga siya upang palayain ang mga ang mga Hudyo sa pagkagapos ng mga batas ni Moses, ng mga do's and don'ts. Alright? Pagkatapos, pinalaya rin niya yung mga hentil, alright, na nakikihudyo, alright, na ginapos din ang mga sarili dahil sa mga katuruan na yan. At binigyan niya tayo ng kalayaan, kapayapaan, alright, yung buhay na kasiya-siya. Yun yung rest, yung peace, yun, yung bunga ng kanyang katuruan. Yung ang nakasulat sa Matthew 11:28-30, sabi niya, come to me all you have weary and burden, and I will give you rest. Alright, my yoke is easy and light. Alright, yun yung bunga ng katuruan ng Panginoon Kristo. Magaan, light, sabi niya, madali, nagbibigay ng kapahingahan, nagbibigay ng kalayaan. So ngayon, kung lahat ng mga katuruan, lahat ng kapahayagan ngayon, alright, mga preaching nating napapanood, napapakinggan ngayon, kung ganon ang bunga niya, yun. God's will yun. Pero kung kabaliktaran, pananakot, panggigilty, alright, yun ang hindi siya align sa katuruan ng Panginoon Kristo. So doon po tayo magbabase para masabi nating false teaching, false prophecy ang isang kapahayagan. Kung ito ba ay magaan, ito ba ay nakakalaya, ito ba ay restful, alright, ito ba ay madali, edi yun ang will of the Father. Pero kung kabaligtaran ay nakaka-guilty, nakakatakot, nakaka-oppress, yun na ang false teaching. Alright, kaya mag-ingat din tayo sa ating mga pagsasabi ng false teacher, false teaching, tapos hindi pala din natin alam, tayo rin pala ay nagdadala, tayo rin pala ay nagpropagate ng false teaching, hindi lamang natin namamalayan. Kasi nga, hanggat hindi natin nalalaman o inaalam ang totoong mensahe ng Panginoon, hindi natin masasabi, hindi tayo sigurado na tayo rin pala, kung tayo rin pala,
meron din ito. Kaya mag-ingat din po tayo mga friend. Alright? So kailangan po nating mag-reflect at mag-review sa ating mga katuruan, sa ating mga pangunawa, pagbasa ng mga talata. Alright?